I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. And sa mga Filipinos and OFW, Marcos loyalists and supporters, ay nako guys, may breaking news. Another breaking news tayo ngayon. Dahil kung nakikita nyo ang eroplano na ito, hindi naman yata sa atin ito eh. Hindi naman Philippine Airlines ito eh, no? Pacific ba ito? Parang hindi. So, dahil dito, breaking news. Ngayon lang guys, 9:31 ng gabi. Sabi po ng Inquirer, mga kababayan, look, former President Duterte is now on board the chartered plane that will bring him to the Hagu. One of his lawyer, Martin Delgra, confirmed to reporters. Oh, ayan na. One of his lawyer, sabi. Ayan na, guys, O, titingnan pa natin sa ibang mga post. Ito pa, mga kababayan. One News. 21 minutes. Former Rodrigo Duterte is reportedly leaving the Philippines to fly to Hago, Netherlands. He was earlier seen boarding a charter flight. Masakit sa kalooban po ng mga DDS. Well, guys, kung sino man ang abogado na nanonood sa akin, natural, pag dinala po sa Netherlands yan, doon lilitisin. Mga kababayan, talagang for sure, makukulong siya doon. No? Well, ano po ang magagawa natin? Hindi ako expert dito, kaya bahala na po kayong humusga, mga bes, yung mga DDS naman, sobrang galit naman sa Pangulong Marcos Jr. Wag ho kayong ganyan. Bakit isisisi nyo sa Pangulong Marcos Jr. yung nangyayari? Nakikipag-cooperate lang. May karapatan po tayo sa Interpol na makipag-cooperate para arestuhan ng isang tao. Bakit kayo galit kay PBBM? Anong kasalanan niya po sa inyo? Dahil ba nawala kayong nakuhang tulong galing sa kanya? Na gusto nyo paboran niya itong nangyayari kay dating Pangulong Digong? Kung paboran niya, di siya na po ang masama. Magagalit sa kanya ang majority ng taong bayan. Sige nga. Sinabi niyo na walang kwenta yung administrasyon. Wow, kung makapagsalita kayo. Kumusta naman pa kaya yung namatay nung panahon ni dating Pangulong Digong, yung EJK? Mga inusinteng tao. No due process. Eto kay dating Pangulong Digong, may due process. Huwag yung isisisi sa Pangulong Marcos Jr. Excuse me naman. Huwag kayong ganyan. Ito pa, mga kababayan. Iniisa ko. Ayan, People's Tonight. Just in, matapos ang mahabang oras, pakikipag-argumento sa mga otoridad na isakay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang chartered Learjet sa Villamor Airbase sa Pasay City ngayong Martes, Marso 11 ng gabi na magdadala sa kanya sa Hago, Netherlands, kung saan siya ay haharap sa paglilitis sa International Criminal Court. ICC sa kasong Crimes Against Humanity, ayon sa kanyang abogado na si Martin Delgra. Kasama ni Duterte ang kanyang dating executive secretary na si Salvador Medalla sa pagsakay sa eroplano. Siyempre mga kababayan, yung mga abogado niya, hindi naman siya pababayaan, natural. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako, ang tanging gawin ko na lang, siyempre, ipaglaban nila dapat ang dating Pangulo doon mismo. Kayang-kaya nila yan eh. 'Di ba? Kayang-kaya nila. At of course, ang dating Pangulo, for sure yan, magsasalita doon. Abogado po yan eh. Kaya ako, saludo naman tayo rin sa kanya kasi matiwasay naman po siya na sumama. Hindi naman po siya ng laban. Taliwas doon sa mga sinasabi niya. Ito ang maganda sa kanya. Doon yung marin makikita na siya yung talagang totoong tao na talagang inaalala niya din yung kung ano po ang batas na tinatawag. Abogado po siya kaya alam niya. Ito pa. Ayan, Duterte is flying to Hagu to face ICC following his arrest. Ayun. Ngayong gabi yan, guys, baka sabihin nyo,
fake news tayo. Ayan, iniisa-isa ko ng mga resource natin. Breaking news, former President Rodrigo Duterte has reported left the Philippines to fly to Hague in Netherlands. Hagu ba yan? Ang hirap pronunciation, oy. So yun guys, shoutout po sa inyong lahat. Ano po ang kapalagayan nyo dito? Ito po guys ang pinaka-latest updates news natin, videos. Abangan po natin ang pagiging statement ng Malacanang. Wala pang guys, no? Wala pang post ang Malacanang Palace. So abangan po natin 'yan. Mga kababayan, ito po ay aktual na video na kung saan ay lilipad ang dating Pangulo papuntang Hague, Netherlands. So kasama niya po dito ang dating AS niya, yung mataba, si Medel Dia ba yun? So nakita nyo dito, isinakay na po siya, no? So ito po yung katunayan, inatid siya po ng ating mga autoridad. Ayan si CIDG General Torre. Ayan na, umakyat na sa airplane ang dating Pangulo. Ayan po ang maganda sa kanya mga kababayan, kasi siya very kalmado na sumama. Hindi po siya nagre-react. Wala lang. Basta kalmado lang po siya talaga. Ayan po ang maganda sa kanya. Ayan po ang kasama niya mo. Si Mr. Middle Dia. Bayan? Yes. Kaya hinatid po siya sa airplane. Mga kababayan, shoutout sa inyo. Sa mga supporters ni dating Pangulong Digong, ano po ang masasabi nyo dito? Yung sinuportahan yung pinuno ng bansa ay tutungo na po sa Netherlands. So antabayan na natin mga kababayan ang kaganapan. Ito na. Andito na kami. Tara mo. Hindi yan. Fortuner daw. May gamit pa daw si Kisagan. May gamit pa daw si Kisagan sa Fortuner. Bilisan, double. Hindi yan. Ayan si guys, former ES Medel Dia. Abogado po yan, di ba? Ito po yung actual, paghatid kay dating Pangulong Duterte dyan po sa Villamor Airbase, mga kababayan, na kung saan dyan naghintay yung Learjet ba yan? Na galing po sa Netherlands, no? For sure ba, mga kababayan, kaya niya siguro na ipagtanggol ang sarili niya doon. Sagan. Pag yan ay malagpasan, ng dating Pangulong Duterte at mapawalang sala siya doon, mga kababayan, very proud ang mga DDS dyan. Ibig sabihin, matapang, no? Sir, ingat sir. Yun guys, inaalalayan siya ng ating mga autoridad, ayan. Roaming saka si Aimee. Aimee, Kisagan, yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? So yun mga kababayan, ano po guys ang kapalagayan nyo? Kasama sir sa ano? Ito sir. Ito sa ibang bansa sir sa ano? Netherlands. Oo sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Si guys malinaw naman. Resto ng Banyaga. Siyempre guys, masaya yung mga Makabayan Black
mga nagsampa ng kaso laban Ito, sa dating police na to Pangulo. ng Hague. So yun guys, ano, wala nang boses at siyempre sabi ko nga masaya po ang mga Makabayan Black. Siyempre dahil natupad ang kanilang hiling, no? At isa pa guys, si dating Senator Trillanes nagbubunyi natural. And of course guys, ang dating Senator Laila de Lima. At kuwali, mayroon silang mga mensahe, no? Kumbaga, talagang umiira lang batas. Agoy. Ayan po, bumaba si General Torre. So, narinig nyo kanina guys, na isang nagbibideo, no? Ay sinabi niya, ay dadalhin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang Netherlands. So, nakakalungkot sa mga DDS. Pero guys, wala tayong magagawa. Pero sana po, wag nyo naman na isisi kay Pangulong Marcos Jr. Ay sisi po ang nag-serve niyan, no? Hindi po ang Pilipinas. Correct me if I'm wrong, guys, kasi yan po ay kung mayroong participation man ang mga kapulisan po natin, yan po ay may karapatan po tayo, no? Na makipag-cooperate sa Interpol para arestuhin si dating Pangulong Digong. Yun lang naman po yun eh. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? So, yun mga kababayan, malinaw na malinaw dito, mga bes. Ay ang dating Pangulo na si Pangulong Digong ay dinala na po sa Netherlands. At yan naman ay sinabi niya din. At yan naman guys ay kanyang sinabi noon na kusa siyang haharap. Ayun naman po, maganda at tinupad niya naman. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.